Ang nakaraan, natalo ni na Jinguji at Tachibana ang mga bandido na lumusob sa isang nayon. Pagkatapos nilang mag-usap, napansin ni Tachibana na nasusunog ang paligid. May pinakitang dalawang elf na nakatira sa isang malaking puno. Binuksan ng isang elf ang kanyang kurtina at tumambad sa kanya ang nasunog na kagubatan. Ito ang episode 3 Nanograms istorya tungkol sa buhay ng isang ordinaryong lalaki na muling nagkatawang tao sa katawan ng isang kapanta-pantasyang cute na babae. Pinag-uusapan nila Jinguji at Tachibana ang nangyari tungkol sa sunog at nang paglabas nila sa pinto ay nakita nila ang isang galit na elf na nakikipag-usap sa mga taga-nayon. Galit nitong tinuro ang balat ng kanilang forest guardian at sinabing hindi lang nila sinunog ang kagubatan at pati ito ay pinatay nila. Bago ang pangyayaring ito, pinagmamasdan ni Jinguji at ang mga bata ang balat ng isang hayop. Dumating ang isang lalaki at binati niya si Jinguji na napakagaling nito sa pagbalat ng hayop kahit unang beses niya palang ginawa ito. Sumagot naman siya na salamat sa kanya dahil magaling itong magturo. Biglang nagpakita ang chief ng nayon at nagulat nang makita ang balat ng hayop. Sinabi niyang ito ay Diyos na tagapag-alaga ng kagubatan. Nagtanong si Jinguji kung wala bang magiging problema sa ginawa niya at sumagot naman ito na wala siya dapat alalahanin dahil hindi nila ito Diyos. Nagtanong ang bata kung nasaan ang Diyosa at sumagot naman ito na natutulog pa at jejesingan na niya ito. Laking gulat ni Jinguji nang makitang walang saplot si Tachibana at napasigaw ito. Humingi ng pasensya si Tachibana sa kanya at sinabing mag-iingat na ito sa susunod. Sinabi niyang hindi siya makapaniwala na siya ang pinakaunang babae na nakita niyang hubad at nawiwirduhan ito. Tinanggap naman ni Jinguji ang paghingi niya ng pasensya habang pinapatuyo ang buhok nito. Nagsalita din ito na isipin niya ang kanyang nararamdaman dahil ngayon lang siya nakakita ng hubad na babae at siya pa ito. Nakwento ni Tachibana na excited siya noon una dahil maliligo siya sa pangangatawan ng cute na babae at na-realize niya na malayo ito sa edad niya at bigla niyang naalala ang kanyang nakababatang kapatid kaya natigilan ito. Tinignan niya ng masama si Jinguji at tinanong kung gusto ba niya ang mga mas batang babae na may blonde na buhok. Sumagot si Jinguji na kung gusto ba niya masuntok. Sinabi niyang nakakatakot ang ganda nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang ulo ni Tachibana nang sinabing nito na nag-enjoy pa ito sa pagiging babae. Natakot si Tachibana at sinabing gusto na niyang maging lalaki ulit. Natuwa si Jinguji sa kanyang sagot at sinabing tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na gagawin at napagpasyahan na pupunta sa ibang nayon upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Demon Lord. Balik sa kasalukuyan, nakita nila ang galit na elf at napa-atres ang mga ito mula sa pintuan. Nakaramdam sila ng pagkahiya dahil may sermon sila dahil kagagawan nila ang nangyari sa Forest Guardian at pagkasunog dito. Habang nag-uusap sila, pag-alit na sumagot si Jinguji na wala silang kasalanan dahil wala silang pagpipilian. Kailangan nila ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinabi naman ni Tachibana na dapat ay humihingi ito ng tawad. Bakit ito nagiging arogante? Nagsalita ulit si Jinguji na gusto nilang makipag-ayos. Pinaliwanag ng leader ng elf na pinoprotektahan ng Forest Guardian ang sagradong gubat kaya sila inatake nito at wala silang karapatan na makipag-ayos. Nainis si Jinguji at sumagot na wala silang rason para magpaliwanag sa kanya. Namagitan si Tachibana at humingi ng tawad sa elf. Kinausap si Jinguji na humingi na siya ng pasensya ngunit nagmatigas ito. Napatingin si Tachibana sa elf at nakyutan ito dito. Napansin naman ng leader ng elf si Tachibana na napakaganda nito para sa isang tao. Ang kanyang makinis na balat at asul na mata. Ang blonde na buhok nito at ang katangian nito. Nasabi niyang inaalagaan mabuti ni Tachibana ang kanyang sarili. Nabigla ang dalawa bakit bigla siyang naghubad. Tinanggal nito ang kanyang balabal at sinabing mas maganda naman siya kaysa dito. Nahiya ang dalawang elf para sa kanilang leader. Pinagmayabang niya ang kanyang kagandahan at pinagmamalaking nananampalataya sila sa Diyos ng pag-ibig at kagandahan kaya ganon sila kaganda. Binyantaan sina Tachibana at Jinguji na umamin na sila sa kanilang kasalanan at humingi ng tawad. Pinapayuko niya sila sa lupa at pinapapuri ang kanyang kagandahan. Natuwa si Tachibana sa sinabi ng elf dahil luluhod lang sila at mapapatawad na niya sila ngunit pinigilan siya ni Jinguji. Pabruskong sumagot si Jinguji sa elf na hindi niya papuriin ito at sinabing walang siyang interest sa mga babae lalo na't nakita na niya si Tachibana na hamak na mas maganda sa kanya.
Natahimik ang leader ng mga elf at nabigla sa inasal ni Jinguji dahil tinatrato siyang parang reyna ng mga kalalakihan at sinusunod ang inuutos nito kahit anong sabihin niya. Singit ng dalawang kasama niyang elf na dahil natatakot sila kapag galit siya kaya sila sumusunod. Hindi siya makapaniwala sa pangyayari at pinapili ang mga taga-nayon kung sinong maganda sa kanila ni Tachibana. Pumunta ang lahat sa hanay ni Tachibana at tanging mga kasama niya lang ang nasa kanyang tapat. Hindi napigilan ni Jinguji ang magsalita at sinabing naaawa siya dito. Sinusubukan kumbinsihin ni Tachibana ang elf at sinabi na sa tingin niya ay mas maganda ito sa kanya. Nagsalita naman si Jinguji na huwag itong maawa sa kanya. Sinabihan niya ang elf na ito na ang panahon para baguhin ang pag-uugali niya at palitan ang Diyos na sinasamba niya. Tumawa ito at tinignan ng masama sina Jinguji at Tachibana. Sinabing mga tagasunod sila ng demonyo. Sinigawan niya ang dalawa at sinabing na brainwashed nila ang mga taga-nayon kaya si Tachibana ang pinili nila. Dinuro ni Jinguji ang elf at sinabing hindi siya marunong tumanggap ng pagkatalo at isip bata ito. Kinuha niya ang kanyang palaso at bumigkas ng spell at sinabing papatayin si Tachibana upang siya ang maging pinakamaganda. Panyanan niya ang mga ito at nakailag sila. Hinawakan ni Tachibana ang kamay ni Jinguji para tumakas ngunit hinawi niya ito at sinabi na huwag niya siyang hahawakan basta-basta dahil hindi ito naangkop. Tumakbo sila papasok sa gubat at natuwa ang galit na elf dahil teritoryo nila ang pinasukan nila. Pamana ulit ito at galit na sinabi walang kapatawaran ang pagbastos nila sa kanilang Diyos. Hinailan ni Jinguji ang damit ni Tachibana upang makailag at pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nagreklamo si Tachibana dahil nasakal ito sa pagkakahawak nito sa kanya. Nagpaliwanag si Jinguji na maari siyang mamatay kung hindi niya ginawa iyon at sinabing ililigtas niya pa din si Tachibana kahit ikamatay niya ito. Nagulat ito at nagalit. Sinabing huwag siya magbibiro ng ganon dahil kapag namatay siya ay mamamatay na din siya. Natuwa naman si Jinguji at sumagot na wala din siyang planong mamatay dahil wala itong planong matalo nang hindi lumalaban. Nagtago ang dalawa at inutusan ng leader ng mga elf ang dalawang kasamahan nito upang hanapin sila. Binato ni Jinguji ang elf gamit ang isang maliit na bato. Nataman nito ang kanyang buhok dahilan para ito ay maputol. Tumakbo ang dalawang kasamahan nito at sila ay nabigla sa nangyari. Umiyak ang leader ng mga elf na parang bata habang hawak-hawak ang naputol nitong buhok. Nagulat sina Tachibana at Jinguji dahil hindi nila akalain na ganun kalakas ang pagbato niya dahilan upang mabutas ang katawan ng isang puno. Pinagsabihan ni Tachibana ang kaibigan na dapat hindi siya naging malupit dahil babae pa din ito ngunit sagot ng binata na wala siyang pakialam kahit sino pa ito lalo na at pwede siyang masaktan. Nag-usap ang magkaibigan na tumakas na bago pa lumala ang sitwasyon habang umiiyak ang naputulan na buhok na elf. Lumitaw ang nakaraan nila nun bata pa sila. Nagtaka ang batang Tachibana dahil hindi pa nakabasa ng manga si Jinguji o nakapaglaro man lang video game at niyaya niya itong maglaro ng video game. Habang nilalagay ang pangalan nila sa screen, napansin nila na ang mga pangalan nila ay mga pambabae. Kinagabihan, nag-uusap ang tatlong elf at lalong nagalit ang leader nila. Nagpasya siya na umalis na sa nayon at huliin sina Tachibana at Jinguji upang pagbayarin sa ginawa nila lalo na sa pagputol ng kanyang buhok. Samantala, ang dalawang magkaibigan ay nag-uusap at nagrereklamo na si Tachibana na pagod na siya. Kinukumbinsi siya ni Jinguji na maglakad pa sila ngunit nagpaikot-ikot ito sa damuhan at sinasabing pagod na siya. Nakumbinsi niya ito at masaya si Tachibana nang nakaligo na ito. Sa paglabas niya mula sa liguan ay nabigla ito nang may nakita siyang masasarap na pagkain sa mesa. Pinuri niya si Jinguji at naglabas ng alak at nagyaya siyang kumain sa labas. Nasarapan si Tachibana sa karne na kinain niya at tinanong si Jinguji kung anong klase ng hayop ito. Tahimik lang ang binata at humingi ng tawad. Napagtanto ni Tachibana na karne ito ng forest guardian. Sumagot si Jinguji na dapat malasa ito dahil naalis niya ng maayos ang dugo nito. Nagalit si Tachibana dahil hindi iyon ang problema. Wika ulit nito na hindi niya intensyon na magsinungaling ngunit kailangan nila ng maayos na pagkain upang sila ay magkalakas at manghihina sila kung hindi sila makakakain ng sapat na protina. Na-realize ni Tachibana na ginawa ito ni Jinguji dahil sinabi niyang pagod na siya. Napagpasyahan nilang kumain na lang at ay enjoy ang gabi habang umiinom ng alak.
Nagsalita si Tachibana na gusto niyang tikman ang mga beer sa mundo na iyon at wika ulit nito na napansin niya na simula nang dumating sila sa mundong iyon ay masyado na siyang naging seryoso at sinabing magiging kalbo siya kapag pinagpatuloy pa niya ito. Napaisip ito sa sinabi niya. Habang nag-uusap at ine-enjoy ang gabi, biglang naghubad ng pantalon si Tachibana sa harapan ni Jinguji. Napagtanto nito na lasing na agad ang kanyang kaibigan. Hindi na makapagbalanse ng maayos si Tachibana at sinabing kaya palalasing na siya ay dahil sa katawan na babae nito. Kinukuha na ni Jinguji ang hawak nitong alak ngunit ininom na niya lahat ito. Sa kalasinggan, nawala ito sa kanyang sarili at tumakbo siya papasok sa kagubatan. Sinubukan siyang pigilan ni Jinguji ngunit mabilis itong nawala. Sa paghahanap niya kay Tachibana, lumitaw ang itim na screen at nakalagay na maaring mawalan ng control si Tachibana sa kanyang sarili at pwede siyang maghubad. Narinig ni Jinguji si Tachibana at laking gulat nito nang makita niyang nakabitin ito sa ibabaw ng malaking halaman. Tinanong niya kung okay lang ito at sinabing kukunin niya siya. Hindi makagalaw si Tachibana at biglang bumaba ang damit nito. Namroblema ito at hindi niya matignan ng diretso ang kaibigan. Nagtaka ang lasing na Tachibana bakit madilim at nakaramdam ito ng kalungkutan. Lumabas ang dalawang bilog sa kanyang damit at naiiyak na siya. Sa kabilang banda, nakita ng leader ng mga elf ang naiwan na pagkain ni na Jinguji at Tachibana. Tumunog ang tiyan nito at kinain ang karne. Habang sarap na sarap ito sa pagkain, nagpakita ang kaluluwa ng puting bunny sa likuran niya na tila malungkot. Ang hindi alam ng elf, ito ang karne ng forest guardian na gusto niyang iganti. Biglang lumitaw ang ugat ng halaman at pinalupot ang paa nito at hinayla papasok sa kagubatan. Balik sa dalawang magkaibigan, inutusan ni Jinguji na itaas ni Tachibana ang kanyang damit para mailigtas ito ngunit pati siya ay pinalupot din ng kakaibang halaman. Inayos ni Tachibana ang kanyang damit at napagtanto na damit niya lang pala ang nakaharang kaya madilim at nakita niya ang malaking halaman sa baba na animoy may bibig at handa na siyang kainin. Nagpanggap ito na wala siyang nakita at binaba ulit ang kanyang damit. Nagdrama pa ito habang nahihirapan si Jinguji. Sinermon siya na ganito ang mangyayari kapag madami ang ininom nitong alak at sa susunod dapat ay makinig na ito sa kanya. Nakinig naman si Tachibana at sinabing iligtas na siya nito ngunit hindi makagalaw si Jinguji dahil lumabas na naman ang epekto ng skill nito sa kanya. Unti-unti nang nilalalamon ng dambuhalang halaman ang buhok ni Tachibana. Naisip ni Jinguji kung hindi pa siya gagawa ng paraan, tuluyan na siyang lalamunin nito. Naiinis na naman ang binata dahil hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya ngayon para kay Tachibana dahil nahuhubad ito. Naisip niya ang malakas na sampal nito dati sa kanya at nag-iisip ng ibang paraan para madismaya ito ulit para mawala ang nakasulat sa ibabaw ng kanyang ulo. Tinanong niya ito ng madaming beses at sa huling beses ay sinabi ni Tachibana ang bell pepper. Ayaw niyang kumakain ng bell pepper. Nanahimik si Jinguji at biglang sinuntok ang malaking halaman dahil sa galit. 32 years old na ito pero hindi pa din siya kumakain ng bell pepper. Natalo niya ito sa isang suntok at bumagsak si Tachibana sa lupa. Umiyak si Tachibana at nagdabog sa lupa dahil sinermon niya pa ito at hindi niya alam ang nararamdaman nito simula nang isumpa siya na maging babae. Ang gusto niya ay maging gwapong lalaki na pinagkakaguluhan ng mga babae. Nagsalita siya na pinagtatawanan siya dati pa dahil sa pangalan niyang pambabae. At tinanong niya ang kaibigan bakit hindi siya pinagtatawanan kahit pambabae din ang kanyang pangalan. Ngayon napagtanto ni Jinguji ang nararamdaman ni Tachibana at pinapatigil na siya sa kanyang pag-iyak dahil nalulungkot din ito sa tuwing nakikita siyang umiiyak. Niyaya na niya itong umuwi at naglakad na sila. Habang papauwi, pinagmamasdan ni Tachibana ang kaibigan at tinanong kung anong tingin niya sa pagkakakilanlan ng isang kasarian, sa katawan ba nito o ang kaluluwa na nakapaloob dito. Sumagot si Jinguji na kung ano sa tingin niya ang tama. Biglang tumakbo si Tachibana palayo at pumunta sa isang puno. Nagsuka ito at lumabas ang isang maliit na rainbow, at dito nagtatapos ang episode 3. Kita-kits ulit sa episode 4.